Makikilala natin ang isang natatanging individual na nagtapos ng cum laude at bumida sa larangan ng sports. Sa kabila ito ng kanyang mga hamon sa buhay, patunay na walang imposible sa isang taong may determinasyon at paniniwala sa sarili. Ito ang kwento ni Darren Cervantes. Ang kanyang pagsisimula sa larangan ng football. When I was a kid po talaga, wala po talaga akong interest sa sports. Up until nung 4th grade ko po, my classmates were asking me to join their club. Like, may nag-start po ng football club dun sa school namin the year before, and then they're trying to convince me for a year. But since yun nga po, like what I've told you, meron po akong asthma. So yung mom ko po, ayokong payagan. It took me a year bago po ko sila napapayag ni tatay. Pero, ayun po, doon po talaga nag-start kasi parang tropa-tropa lang po within classmates, schoolmates, and then sobrang unexpected po na nagkaroon po ng success dito sa sa football. Madami ang hindi naniwala, ngunit hindi ito naging hadlang para magpursige. Yung moment na nagpa-realize sa akin na kaya ko is yung mga time na nag-doubt po ako sa sarili ko. Because back in elementary, nag-start po ako as goalkeeper. And as you can see there, ang taas po nung goal. I was only like 5'2" during my elementary days, and I can even reach the crossbar. So, every time na maglalaro ako, naririnig ko sa mga tao, liit naman ng goalkeeper nila. Kaya nyo lusutan yan, tirahan nyo lang ng tirahan na mataas, lulusot yan. But, doon po nagsimula na sabi ko sa sarili ko, sige, challenge accepted. And thankfully, nakaka-save naman po ako and nakakasalo ng bola kahit mataas. And multiple times po na na-prove ko dun sa mga tao, dun sa tournament na yon, na I'm the best goalkeeper in this age group. You can't tell me na maliit ako, na ganito lang ako, hindi ko abot yung goal. Kaya ko. It even reached dun sa point, ma'am, na I could remember nung grade 6 ako. It was that spot right there. Nanalo kami ng championship. Then, the tournament manager was meddling dun sa team. Ko, tournament manager. So, kung wala si Darren, di kami sasama sa inyo. And yun po yung first time na parang sabi ko, hindi ako mag-iisa sa mundo. Kaya ko. Laging may tutulong sa akin. And then, nung nag-high school naman po ako, yun nga po, naririnig ko yung sariling coach ko. Ganun yung sinasabi sa akin. And lagi niya sinasabi na, bakit pag dito ka sa school naglalaro, ang pangit ng laro mo? Pero pag sa labas ka naglaro, parang ibang klaseng tao ka. Hindi ko po masabi sa kanya yung totoo, kahit alam ko yung reason. Because syempre, respect, utang ng loob, and syempre nakakatanda sila. Hindi mo dapat sabihin yung ganun. So I just kept my head down, did what I could. And I would admit, I was not the best student, I was not the best athlete, I was not the best son, the best brother. Pero, I pushed through. Binigay ko yung kaya ko. So, with that being said, ma'am, yung mga moments po talagang yun, yung parang nagpakita sa akin na, hindi lang ako ganito. I could change my direction. I'm in charge of my own future. Ang kanyang kalusugan ay nagbigay ng malaking pagsubok sa kanyang karera sa football. Since birth po kasi, I do have asthma. Yun po talaga nakaka-hinder po siya when it comes to like being an active kid like me. Because like what I've said, makulit po akong bata, mahilig po akong tumakbo-takbo, makipaglaro.
And since may asthma po ako, biglang nasa-stop po yun and kailangan ko po magpahinga. Yun din po yung reason bakit hindi ako pinayagan agad ni nanay at ni tatay maglaro because natatakot po sila na once na magtakbo-takbo po ako sa field, biglang mag-collapse po ako or mawalan ako ng hininga. And it did happen a couple of times ever since na nag-start po ako. Because the first time na nag-training po ako, ang nangyari po kasi is we had jogging and a bit of sprinting for warm-up. And then, when we came back dun sa shade for some water, my mom told me na parang kulay blue na yung mukha mo. And sabi ko, talaga po ba? Parang hindi ko naman nararamdaman. And ngayon po na nare-realize ko, parang doon pa lang, may love na po talaga ako doon sa sport. Kasi even though hirap na ako and I might end up putting myself in harm, I still push through. Noong ano naman po ako, the end of my 6th grade, after the graduation, I was heading to a game in Alabang. I saw my reflection in the mirror and then parang na-notice ko po na there was something wrong sa sa skin ko underneath my left eye. Hinayaan ko lang po siya at first but nung napapansin ko po na parang nagkakaroon na po siya ng discoloration and all, parang nag-worry na po ako. So I told nanay, sabi ko, Nay, parang there's something wrong sa skin ko dito. And then we went from doctor to doctor here sa Cavite and hindi po nila malaman kung ano. At first, akala po nila it was just an lang. But marami na po kaming napuntahan, tinry na po lahat ng gamot for that certain disease. Kaso, wala pong nakagamot. So, one of the specialists told us to punta ka ng Makati Med. So, nirecommend po nila kami sa specialist doon. And then, that's where I found out that I have vitiligo, which is yung nawawala po yung pigment sa skin. Nagpakita ng katatagan at di nagpatalo sa mga delubyo ng buhay. Nung nagpa-check po kami sa specialist sa Makati Med, sinabi po sa akin na I have vitiligo and I should avoid playing under the sun. So, parang indirectly pong sinabi sa akin ng doktor na, Darren, you should stop playing football. And that broke my heart. Kasi meron talaga akong passion for football. And when I play inside the field, parang lahat ng problema ko sa labas is nawawala. So, sobrang sad ko po noon and parang ilang weeks ko rin po siyang pinrocess. And that also goes for my parents, especially my nanay. Kasi nag-worry po siya na baka i-bully daw po ako, ganyan, kasi iba ako. But thankfully, wala naman pong nangyaring ganun. And to be perfectly honest, some of the people who notices it po is sabi nila parang ang cool kasi parang ang angas tingnan sa'yo. Yun nga po, I still played football kasi sa katigasan na rin po ng ulo ko, I still pushed through kasi hindi na po kasi like biro yung impact sa akin ng football. Dahil sa football, naging scholar at nagtapos ng cum laude. Football helped me because it gave me the opportunity to study for free. Nung high school po ako, I studied sa St. Francis where I studied elementary. And then when I get to the 8th grade, kinuha po ako ng Lyceum of the Philippines dito sa Cavite to play for their varsity team. And sobrang laking tulong po sa akin nun because I got a better education. And syempre higit sa lahat, nakatulong po ako sa parents ko na magkaroon ng free tuition, paproblemahin nila is baon ko. And kitang-kita ko po na it was a big help sa kanila. Then, I was in LPU for 5 years, from grade 8 to grade 12. And we've participated in different tournaments. And nag-top 4 po kami sa NCAA multiple times. So, one of my coaches here sa Cavite, si Coach Guni po from PCU, he has a brother that knows me din, from Arellano. And despite the pandemic, he offered me a scholarship. And ayun po, nakalibre ulit ng tuition for hanggang makatapos. Sobrang laking tulong din po kasi ang pinaproblema lang po sa akin ni nanay sa college is yung miscellaneous ko lang po, baon, and yung dorm. To be perfectly honest, ma'am, I didn't really expect to graduate cum laude. Because my mom always tells me na gumraduate ka lang on time, okay na sa amin yun. And then, nung sinabi ko na kay nanay na, Nay, cum laude ako eh.
tuwan-tuwa po si nanay and she even cried. Kasi sabi niya, binigay mo na sa amin yung hinihiling namin sa'yo. And binigyan mo pa ng bonus. And with that, parang sobrang natuwa po ako kasi nabigyan ko na po ng si nanay eh. Nabigay ko yung kaligayahan ni nanay. And kahit si tatay, tuwan-tuwa. Si lolo ko, si lola, buong family po tuwan-tuwa. And di ko po talaga siya ina-expect because talagang ang ginagawa ko lang po is, ginagawa ko lang talaga yung best ko para pumasa. Sa kanyang makulay na karanasan, ano-ano nga ba ang mga aral na natutunan niya sa buhay? Marami po akong opportunity na nilet go. Marami akong opportunity na hinayaang lumagpas. So, nitong bago ako matapos mag-senior high, sabi ko sa sarili ko, ma'am, is I'd rather live with a missed shot but not taking the shot at all would kill me. Because sabi ko sa sarili ko, hindi na ako mabubuhay sa what if. Hindi na ako mabubuhay sa past. Gusto ko ipakita sa sarili ko na ginawa ko yung best ko. Kasi with that, hindi na ako mag-iisip na paano kung ganito, paano kung ganyan, what if ganito, what if ganyan. And hindi ako mabubuhay na nagda-doubt ako kung nagkamali ba ako o tama ako. Talagang magtiwala kayo sa sarili nyo. Kasi at the end of the day, it's just a matter of how much you want it, how hungry you are. Si Darren Cervantes ay tunay na simbolo ng inspirasyon para sa lahat ng nagsusumikap na malampasan ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Sa kanyang kwento, makikita natin na ang pag-asa at tapang ng loob ay susi sa pagtatamo ng ating mga pangarap. Sa kabila ng mga hamon na kinaharap niya, kabilang ang mga health conditions at pagdududa mula sa iba, nakamit niya ang tagumpay bilang cum laude sa kolehiyo at sa larangan ng sports. Ang kanyang kwento ay patunay na sa pamamagitan ng tiyaga, dedikasyon at hindi matitinag na paniniwala sa sarili, ang anumang pangarap ay maaaring maging realidad.